So pagka tayo daw po ay nandun yung pagnanais, yung uhaw at gutom natin na magbasa ng Bible, manalangin, maglingkod sa Panginoon, alam niyo po ang magiging bunga naman, paglago sa inyong buhay spiritual. Do you have that burning desire to accomplish more for the Lord? Have you set specific goals of work you want to accomplish for God? Improvements to make, new levels to reach? Meron ba kayong goals sa buhay niyo? About your spiritual growth. Dapat magkaroon tayo ng goal. Gusto ko, after 1 year, umaawit na ako kasama ng praise and worship team. Gusto ko, after 1 year, nagtuturo na ako sa Sunday school o sa mga bata. Gusto ko, 2 years from now, kasama na ako na nagpapatotoo at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dapat meron tayong goal sa ating pagdagong espiritual. Hindi yung lumilipas ng mga araw, walang nangyayari, walang na-accomplish, wala tayong na-accomplish. Walang paglago na nangyayari sa buhay natin. Okay. So, ang pangalawa pong bagay na kailangan natin sa ating paglago is nourishment. Nourishment. Kailangan po natin ang pagkain espiritual. Ang bata, alam natin na hindi siya lalaki kung wala siyang pagkain. Kung walang tamang pagkain. Ang ating mga magulang ay masyado silang nababahala sa mga ipinapakain sa atin. Diba? Gusto nila, ang ipakain nila sa atin yung mga masustansyang pagkain. Katulad ng prutas, gatas, gulay. No? Talagang yung tamang nutrisyon ang nais nilang ipakain sa kanilang mga anak upang sa kanilang paglaki sila ay maging malusog. Ang magulang hindi yan magpapakain ng pagkain na hindi maganda o pagkain na bulok o sira sa kanyang anak. Okay? Pagka magulang ang pag-uusapan, ang gusto niya yung pagkain na tama sa kanyang anak. Siguro nakikita ninyo yung mga bata na pinapakita sa TV, sa Africa, sa Angola. Kita niyo yung mga bata, hindi ba? Ang papaya, skinny. Kikita na yung mga buto. Yung mga mata nila, lumuluwa. Yung mga mata nila. Wala silang makain. Nalulungkot tayo na nababagbag tayo pagka meron tayo nakikita mga batang gano'n. So, lahat po ng mga bata gustong makakain ng mga masusustansyang pagkain. Mga baby, umiiyak na yan pag nagugutom sila. Kapag ang bata ay gutom, umiiyak yan. At ang nanay, kapag ang anak niya walang makain, nalulungkot niya ng nanay. Nalulungkot niya. So, ganun din yung mga matatanda, alam din nila na kailangan ng pagkain ng bawat isa. At ayaw nating ma-miss pagkain, di ba? Gusto natin lagi tayong kumakain 3 times a day. No? Hindi, pagka oras ng pagkain, yung minto tayo sa ating ginagawa para lang makakain. Minsan, kahit hindi pa nga oras ng pagkain, gusto na natin kumain, di ba? So, nais natin araw-araw, 3 beses, o minsan 5 beses pa sa isang araw,
ay kailangan kumain. So, ganyan din po sa ating spiritual na buhay. No? Hindi tayo pwedeng lumaki, hindi tayo pwedeng umunlad nang wala tayong kinakain pagkain mula sa salita ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos. Kailangan natin ng Biblia upang tayo'y lubago, lubatag sa ating pananampalataya. Sabi po sa 1 Peter 2:2, 2 Peter 3:18, Matthew 4:4, Ephesians 4:15, Matthew 5:6, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Para yung sustansya ng salita ng Diyos ay mapa sa atin, ano ba ang kailangan natin? Kaya sabi po dyan, we must study the Bible and attend church meetings. Kailangan mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Biblia. Pag-aralan natin ito. At dumalo tayo sa mga gawain sa church. Ang Biblia po ay nagpapakita ng ating pangangailangan ng ating pagkain spiritual sa araw-araw. Hebrews 5:11-14, Acts 17:11, Psalms 1:1 and 2, ito pong sinasabi. Christians were rebuked for not growing as they should have, because they had not studied. Time and again, members fall away or are spiritual midgets because they do not eat properly. Alam niyo may mga midgets? Yung mga unano. Gusto niyo bang maging unano? Ayaw natin, di ba? Pagka unano, pag nakakita kayo unano, anong nararamdaman niyo? Natatawa kayo, di ba? Parang pinagtatawanan ninyo yung unano. Diba? So, marami pong mga Kristiyano unano. Marami pong mga baby na nakaupo dyan sa mga upuan. Marami pong mga baby na gumagapang dyan. Bakit? Kasi hindi sila lumago. Hindi sila lumalago sa kanilang buhay spiritual. Hindi kasi sila nagbabasa ng Bible. Hindi sila nag-aaral ng Biblia. Pag-buhat ko sa baka kayo. Kung tatanungin ko kayo ngayon, sino yung nagbasa ng Bible kanina umaga? Ayoko na. Hindi ko kayo pagtataasan ng kamay kasi pakalahan kayo magtaas ng kamay. Nakakaliya. Diba? Linggo pa naman kayo. Dapat, linggo ay araw ng Panginoon. Lalo na pagka weekdays, nagmamadali tayong pumasok sa ating mga trabaho. The more na hindi na tayo talaga makakapagbasa. So, kailangan po natin magbasa ng Biblia. Acts 17:11, ito po yung mga Bereans. Bereans were able to determine whether truth was taught because they searched the scriptures daily. So, araw-araw po, talagang sinasaliksik nila ang Biblia. So, kailangan po natin ang regular na pagkain ng salita ng Diyos. Psalms 1:1 and 2, meditate on God's Word day and night. Children and adults need physical food regularly and get very upset without it. But are we content to go for days at a time without feeding on God's Word? Nakakalungkot rin ba? Pagka nagugutom tayo,
physically, umiikot na yung isip natin, naghahanap tayo kung saan tayo makakakuha ng pagkain. Pero, yung ating spirito, yung kaluluwa natin, ginugutom natin. Ginugutom natin ng pagkain spiritual. Do we make use of the opportunities the church provides for nourishment? Ang ating pong church ay nais pong tulungan ang bawat isa na lumago, makakain ng pagkain spiritual. So meron po tayong mga gawain, meron tayong Bible study, meron tayong Sunday school, meron tayong preaching, meron tayong prayer meeting. Ito po ay ginagawa natin para tayo ay makakain ng pagkain spiritual. So, ginagrab po ba natin yung mga opportunities na yun para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. May mga Bible tayo sa bahay natin, sinisikap ba natin na kumain? Pakainin yung ating kaluluwa na nandiyan na yung pagkain, hindi na natin kailangan bilhin pa. Nandiyan na, nakaredy na. So, check nyo nga po, check nga natin yung sarili natin kung well-nourished yung ating spirit. Sagutin po ninyo ito sa item. How much time did you spend this week watching TV or playing computer games or going into the internet? How much time watching sports or entertainment or reading the paper, magazines, etc.? How much time did you spend on some hobby or outside interest that may not be immoral but is not necessary? How many hours did you spend studying your Bible? How many services of the church did you attend? How many did you miss that you could have attended? Which do you nourish the best? Your spirit or your body? Are you feeding your minds on God's Word or pleasures? Christians need regular nourishment from God's Word to grow. And then, ang pangatlo, kailangan po natin ng exercise and practice. Exercise and practice. Okay. So, kailangan din natin mag-exercise. Kasi rin nag-exercise nito. Si Pastor, talagang everyday yan, nag-exercise. Yung katawan niya, puro muscle. Ako, nag-exercise din ako. Yung push-up, talagang everyday, nag-push up ako. Hindi pwede hindi ako mag-push up. So, alam na alam po natin na kailangan natin yan. Athletes, musicians know they must exercise and practice to improve. Developing skills requires continual repetition. Playing a song, throwing pitches, shooting baskets. Athletes run, lift weights, and practice hour after hour in order to grow strong and develop endurance. Children practice skills over and over to learn them. Diba? Yung mga anak natin. Children learn to walk,